Okay, I just wanna record this game. It's April 4th, 22 p.m. I have a tournament bukas sa chess, pero I just wanna record this game. And I wanna shoutcast the game. I wanna tell you all about it. This was a really weird game. Kasi walang hero itong si Alpha namin. Wala siyang Suyu, wala siyang kung ano-ano. So, napilitan siya mag-Alpha Jungle kasi lahat ng hero niya na-ban or wala talaga siyang hero. Tapos, yung kalaban, ang highest star nila, I think it's like 71 or 66. I forgot, pero low star sila. Pero they played really well as team. May rotation sila, nagkawatak-watak. And ituturo ko, sasabihin ko yung mga parts kung paano dapat mag-end ng game. Kasi dadurog na talaga kami. I think dahil na-tilt yung kasama ko, nasira to kasi agad si Alpha. We're gonna see that. As we can see here, dudurugan lang kaming dalawa. And ini-invade agad, ganda pressure sa Alpha na to. And itong si Kalea, freely nag-jungle lang. Yung skill kasi ni Kalea, guys, nag-unleash stack, unleash skill siya. Yun yung nakakatakot nun eh. Kaya, since si Alpha ay delay dahil inaabala siya, itong si Kalea, free farm lang siya, guys, free farm. And magkaka-squad yan sila, guys, hype ang pangalan ng squad. So, ayun, Kevlicious will not fall down. I think, hindi nga. Dahil sa healing ni Kalea. Di ba ang clutch nun, ang random, may nag-farm na Kalea, tapos may heal mo lang. So, maiwasan mo mo yung first blood. And dito si, no-name namin Granger, kinakalaban, si Black Spoon. Yeah, weird name, pero yun na nga. So, early game, medyo dikit pa. Again, Kalea, nakakairita. Kalea with the ulti. And, munti ka na mapitas. Kang Hweyon. Delikado. Again, isa pang problema namin dito is wala kasi kami naka-purify. Wala sa amin naka-purify. So, pag may na-ulti na si Kalea, alam mo na, nadadalhin niya yan kung saan niya gusto. Kasi wala kami immunity. Ako may immunity. Ako pwede may immune yun eh. So, until na ako tamang, delay, vengeance now has been popped. And now, Ruby will try to help out. Masa-solo kill itong si Granger sa taas. And Demon Mitsu, buhay pa. Demon Mitsu. Boom, sumabog. Pwede naman si Ayamin Daiki, RPGM, low HP. And na Demon Mitsu mga katakas. Nagpa-farm lang itong si Taki. And natatawa ko dito kasi sala yung ulti niya. And mapapatay pa siya. This is just LT, man. Like, how do you mess that up? So, ayun. As we're looking at how the game is going, tingin tayo sa items, tingin tayo sa scoreboard. Lamang sila ng halos 4,000. And you can quite clearly see na kahit low stars sila, again, high stars nila about 60 or 70 stars, dinudurog nila kami. And ito yung parang part, okay, dito tayo matikil. Ito yung parang part na sinabi namin, okay, nakapitas tayo ng dalawa, medyo kaya pa. Again, guys, ang lamang ay 3K, and nasa kanila, ang map control. Ngayon, since kayo, or kami ang gap sa part na to. Ako guys, war axe ako first build kasi nga, kulang talaga kami sa damage. Feeling ko. Sa nag-call ako, wala naman ako mag-chop sa build. Unahin ko ay brute force chestplate, yung chestplate or ano muna, at something na pang defense sa magic damage. Per damage kasi kailangan. And I think na parang pang-burst ko na rin kasi ito kay Kalehya. Pero makita natin mag-pay off yan later. And ngayon sa part na to, sa part ng game na to, sabi namin, kaya pa to. Hold lang. And isa sa mga kailangan nyo isipin kapag nag-gap kayo guys, sa 5-man, is wag kayo mapagpapatilt. Kasi pag na-tilt, talo na kayo eh. Automatic yan. Parang nadadala ng tilt yung laro. So, dapat dito focus lang. Kahit magkamali, bawi lang. Again, 2,000 na yun namang. Dahil per 2,000 pa rin yan, sa kanila pa rin ang map control. 3 torre na ang na-push nila, sa amin isa pa lang. And pakiramdaman lang. Again, lamang sila dito. And Demon Mitsu. Kailangan ko mag-zone. Or I think kailangan ko mag-zone dahil yun napas ako. And yun yung pangit na ginawa ko. I think di ko na kailangan depensahan itong si Alpha. Pero ang tingin ko kasi nung time na yun, akala ko papasukin nila si Alpha, go nila, kaya dinivert ko yung attention sa sarili ko. Pero I think that might have been a bad play. And 1-3 na ako.
As dito may nagkaroon ng clash, nasa ano lang yung Lord, pero nabawi namin yung lamang. I didn't necessarily need this part. Kasi lamang pa naman sila either way. Pero naka 2 for 3 kaming trade. Dalawa na namatay sa amin, 3 para sa kanila. And for me, that's a really good trade. Even though nasa kanila yung Lord. Kasi mababalik namin yung map control again. Kervilicious, low HP. Muntik na mamatay sa aking ulti. Unleash the beast. Pero okay lang yan. Again, ano ba yung mga kailangan nating tandaan kapag nagpa 5 months gap? First of all, kailangan natin mag-roam. Ayan, naka-roam ako. Naka-roam. Hindi siya naka-roam kasi gold lane siya. Siyempre, jungle at roamer. May special boots na yan na naka-attribute sa kanila. So, dapat bibigay natin yung gold sa epic natin. Kasi nga, nasa kanila gold. Pansinin nyo sa kalaban na naka-roam, ay wala. So, hindi nila alam yun, hindi nila ginagawa. Importante yun guys ha. So, ayan. Dito ganito rin, pag nakalord ang kalaban, kailangan nating isipin na huwag nyo agad papasukin. Katulad ng ginawa ni Matilda, kapatid ko yung nagkamali kami dito. Ngayon, ubos na kami. Wala na yung Lord, pero ubos pa rin kami. So, ano kailangan natin isipin dito? Huwag kayo magiging masyadong aggressive. Again, pag dadala kayo ng tilt, mahirap yun. Kasi madadala ng tilt yung laro nyo eh. Dapat, hindi kayo matitilt kahit gap na tuloy lang laro. Again, 1k lang naman yung lamang. Kayang-kaya pang bawiin yan. Wala pang inhibitor turret na nababasag. Kasi generally baga, kapag lamang yung kalaban, nakakabasag na sila ng inhibitor. So, dapat optimistic lang tayo. Tapos, 4-1 strategy. With dating apat, let's say, XP gold lane from mid lane magkakasama. Tapos, nag-clear na isang lane or sa dalawang lane, yung jungle. Para makafarm yung jungle. Tapos, nabibigay lang ng apat na yun ng gold. Prioritize nila is yung gold lane. So, ganun. Again, nakaroom kami dito kaya binigay lang namin yung gold sa Granger and then try namin make off. Isa pang magandang part sa ginagawa namin is try namin gumawa ng play pero di namin siya ino-over or pinipilit. Like, di kami nag-overconfident na ay kayang-kaya to, may hina lang kalaban even though durog kami. As you can see, walang casualty na nangyayari. Kang Hewon, siya magiging casualty. Okay lang naman yan. Muntik na lang kasi mapatay itong si Taki. Si Kalea. So I guess maintindihan ko naman siya sa part na yun. Pero, yun nga. Dapat gagawa tayo ng play tapos di tayo mapapahamak. Kasi pag over tayo, like sobrahan, masama na yun. Especially pag may mapipitas isa man o dalawa. Buti na lang, talaga, is hindi sila makalabas or makagawa ng play kasi ang namatay na naman is jungle and yung main damage dealer namin is isang Granger, buhay pa rin. And ako nag-front, andito pa rin. So, ayun. 2k ang lamang and I think kukunin na lang yung Lord sa part na to. Hindi kami makaka-contest kasi nga wala kaming jungle. And makuha na lang yung Lord freely pero kailangan natin gumawa ng play. Ano yung play na ginagawa namin? Tinatry namin i-clear yung side lane. Bakit? Para hindi kami ma-overwhelm in case na mag-flow yung kalaban. Kasi pag dumami yung minion wave sa gilid, tapos yung Lord, di ba, yung Lord nasa bottom lane, yung minion sa top at sa mid, dapat mawala yan para makafocus kami sa Lord or sa bottom lane kung nasaan naka-reside yung Lord right now. Kasi mahirap yan kapag hindi mo okay, nagka-clash, ayaw Minday na pa sobra, Carpe Gem, andyan na, and si Black Spoon, kung papansin nyo dito, zinone out ko siya. And dahil zinone out ko siya, hindi siya nakatulong sa clash, and mauubos sila dito. Taki, mamamatay siya dyan. Itong si Kervilicious, I think buhay siya. Yes, buhay siya. Pero yung point nga dun is, dapat may, yung mali lang kalaban dun is, di sila nag-flow. Pansinin natin yung minion sa top lane. Hindi siya nagsabay sa Lord. So, dapat, kapag nag-Lord kayo, or 5 man, dapat marunong kayo mag-flow. Sasabay-sabay nyo lahat ng wave para yung pressure, ma-overwhelm yung kalaban sa pressure na dinadala ng minion wave on every lane. So, ayan. So, nabawi na namin yan lamang. Ano lang gagawin natin? Ngayon, gagawin naman namin yung hindi nagawa ng kalaban. Which is proper lane management. Paano ba yun? Ang proper lane management dito guys is dapat hindi nyo muna clear yung wave or freeze lane nyo muna. Hindi naman kami masyadong lamang. Pwede namin i-clear agad kasi baka kami pa ang madali kapag kami ang nag-overstay sa lane. What if ito pala si Granger tumambay dyan tapos lima sila dito sa lane tapos
nakatayo lang ako dito, 'di ba? Mahirap 'yon, mapipitas siya. So, kung lamang ka, advisable na i-freeze mo yung lane para if ever try mo na lang i-push or mag-clear ng wave, is papunish nyo sila. Let's say, patayin nyo, waste nyo sila yung ng skills, or mapaburn nyo sila ng important resources na magagamit either sa Lord Take or sa Clash. Tapos, map control. Kasi pag walang map control, kahit lamang ka sa gold, medyo mahirap. Kasi mahirapan kang gumawa ng play, pwede ka ma-surprise na pwede mag-lead sa pagkapatay ng members. At pwede maka destroy or makaliit ng chances of winning. So, again, map control. Tingnan nyo, pansinin nyo dito, kami ni Ayomi Daiki, itong si Sisi. Wala, kinikiliti niya lang si Lucas. Kasi nga, ayaw namin magkasampalan. Hindi kami sure sa magiging takbo ng laban. And nung nalaman namin na yung Harit ay nasa top, ito na yung go signal para makipag-clash. Tama to. Daemon Maitsu. Wait, ayan, sa likod ako. Hinahabol niya. Habang ako nasa likod, itong si Taiki tapos si Kevilicious, sa akin sila nakafocus. And since namatay na yung isang miyembro nila, sa akin sila nakafocus, parang nag-disperse sila. Tapos hindi na nila alam yung gagawin. And ito na yung katapusan kasi uubusin sila ni Granger and yun na yung katapusan ng laro. So, I hope guys na may natutunan kayo. Sa game lang to pala tanso ako. Sorry na lang. And I hope may natutunan kayo. This is Dre Tips. And that's how you finish a game, I guess. Sana may natutunan talaga kayo kasi medyo sabog ako ngayon. Peace out.